Welcome na naman sa Mumuntik kong channel. Ngayon may naisipan na naman akong i-share sa inyo na kinakailangan natin sa electrical. Ito siya yung tinatawag nating phase rotation meter, para malaman natin kung tama ba yung supply na ipapasok natin sa ating mga panel, para yung mga motor natin ay tama yung ikot. Okay? Mahalaga to, lalong lalo na kung nasa barko tayo. Halimbawa, pag nasa tabi tayo, i-temporary stop yung generator ng barko, then kakabit tayo sa shore, sa tabi, magsushore power tayo. Kailangan muna nating siguraduhin na tama yung phase supply na ikakabit natin doon sa shore power panel natin. Okay? Para yung mga motor na nakakabit doon sa isang barko ay tama pa rin yung ikot. Yun ang yung halaga ng phase meter na tinatawag natin, or phase rotation meter. Ito siya yung tinatawag natin na phase desk rotation meter. Kasi desk lang siya. Mayroon namang mga digital, analog, meron naman na mga phase sequence meter or phase rotation meter. Iba-iba yung pagkatawag, pero phase meter lang talaga siya, para isukat natin yung para siguraduhin natin na tama yung pacing ng supply sa mga panel natin. Okay? Lalo na sa mga bago, baka mamaya kahit na sa mga buildings tayo, then mayroon tayong main power supply line na galing sa, palagay natin, Meralco sa atin sa Pilipinas, o sa anumang mga main supply line. Then ngayon nag-block out. Pag mali yung supply galing ng generator, bulilyaso yung mga load natin, lalong lalo na yung ginagamitan natin ng mga motor or yung mga elevator, escalator. Mamaya nagkabaligtad yung ikot ng mga motor noon, napakadelikado. Okay, kailangan match yung i-change over na power natin, match yung pacing doon sa original na pacing din. Okay, kaya pag nagkabit, halimbawa bagong ikakabit yung mga generator sa isang buildings, mga emergency generator, sinisigurado muna ng mga engineer na parehas yung pacing na ipapasok doon sa original na main supply nung nanggaling sa main supply line. Okay? Mapabarko ka man o mapabuildings ka man, parehas lang po yung function nun. Yun ang susang gagawin natin para sigurado tayong walang bulilyaso pag pinalitan natin ng supply yung pinaka-original na supply ng mga barko o ng mga buildings, malalaking buildings, establishment. Kailangan i-sure yun ng mga engineer para walang bulilyaso, kasi ang mahalaga doon yung mga motor na ginagamit doon ay ganun pa rin yung ikot. Okay? Sa mga bago dyan, baka hindi pa naka-encounter ng mga phase meter or phase rotation meter or phase rotation detector, iba-iba siyang tawag natin, pero iisa lang yon, phase meter lang yon. Okay? Sana makunan nyo ng ideya sa mga baguhan. Then mayroon ito, medyo luma na siya, made in Germany, pero napakatibay pa rin, ginagamit pa rin. Pwede siyang pang attach sa panel, ilalagay na lang siya sa panel, or pwede ring portable. Okay? Ayan, meron lang siyang terminal dyan. Din ipapakita ko sa inyo. Katulad nito, yung arrow niya is papuntang clockwise, pakanan. Karamihan pakanan. Yun ang tamang sequence, papuntang kanan. Then ito yung R is T. Yung R is T. Kung gumagamit naman tayo ng color coding, red, white, black o red, white, blue, yun naman ang kadalasan nating ginagamit. Okay?
kailangan sure ball. Halimbawa, pag nagkabit tayo ng motor, mas magandang may pacemaker muna tayo para halimbawa may bagong motor na i-connect tayo, then kumuha tayo ng supply galing sa main panel, gumawa tayo ng bagong control box, mas maganda ring i-tester muna natin gamit ng pacemaker kung tama yung kinabit natin sa RST. Kasi mayroon minsang color coding para hindi na tayo magbago ng color coding or yung kable, wag na nating baligtarin. Ganon din sa motor, mayroon na yung RST. Sure ball na yon, 95.5. Hindi ko naman sinasabing 100%. Kasi minsan mayroon ding factory error or factory defect sa pag-connect ng mga motor. Hindi natin masabing 100%. 95.5 sinasabi kong sure ball. Okay? Pag RST doon ng motor din, tinister muna natin ng pacemaker, then red, white, blue or red, white, black yung RST ng motor natin, yung supply sa control box, sure ball yun, 95.5. Hindi ko sinasabing 100%, baka magbulyas tayo. Okay, joke lang. Okay, ngayon kadalasan talaga red, white, blue or red, white, black para sigurado. Then kailangan halimbawa sa mga beginners, hindi pa kayo naka-encounter, halimbawa sa mga sure power na kinabit lang natin bigla doon sa sure power panel, din pagsubok natin bulilyaso yung mga pump, halimbawa sa barko ka, bago ka pa lang, hindi mo na-encounter to yung phase sequence, hindi mo chinek, kinabit mo lang doon sa sure power panel, baka magkabulyaso po tayo. Okay, kailangan siguraduhin natin na tama yung ikot ng pacemaker. Okay, ngayon i-on ko para makita ninyo. Ayan, tumatakbo siya pakanan, ibig sabihin tama yung pacing ng pagkakabit ng supply mo. Pag ganon yung makikita natin. Okay, pero pag nagbaligtad naman, subukan nating baligtarin yung dalawang linya, makikita nyo baligtad siya. Okay, ayan, babaligtarin ko yung dalawang linya. Ayan, ngayon yung T nilagay ko sa S, yung S nilagay ko sa T, pinagpalit ko yung black and white. Okay, makikita nyo ngayon, i-on ko. Ayan, baligtad na ngayon yung pagkaikot. Pag ganun yung ikot nya, halimbawa nagkataon parehas nito yung pace detector ninyo o pacemaker ninyo, mali po yun. Okay, sa mga baguhan dyan, sa mga beginners, malaking bagay ito sa inyo para hindi tayo magbulilyaso. Lalong lalo na lagi sinasabi ko sa pag sure power natin. Halimbawa nasa barko ka, then first encounter mo palang mag sure power. Okay, malaking bagay ito sa inyo. Okay, makukunan nyo ng ideya to, then may apply ninyo pag nagkataon na kayo na yung halimbawa kayo na doon na kayo sa trabaho. Okay, sorry. Kaya pag doon na kayo sa trabaho, kung saan man kayo, nasa abroad na kayo, ganun pala nakita nyo sa video ko na to, kahit mumunting video ko, nakunan nyo na ng ideya. 100% na kayo na sure na okay yun. Okay, stop ko na. Ganun po yun. Pag nagkabaligtad yung kabit natin, baligtad yung ikot ng phase detector natin. Pag tama yung pacing natin, tama yung ikot nya. Sundan natin yung arrow, may laging arrow doon. Din may papakita rin ako sa inyo na yung mga bagong model. Ito siya, panahon pa to ng World War II, pero meron pa na akong nakikitang ganito.
Germany siya, matibay, matagal pa rin masira. Para halos habang buhay na rin ginagamit, hindi pa rin siya nasisira. Ilang years na to na ginagamit. Ganyan yung dito sa mga panel, ganito rin yung style niya. Okay pa rin, nagagamit ko pa rin. Okay, yan, sana nakuha nyo ng ideya yan. Then ipapakita ko sa inyo yung mga bagong model. Yan, tulad nito, mga bagong model siya. Makikita ninyo yung arrow ay papuntang kanan din. Major Tech yung pangalan niya. Din yung isa naman, isa siyang Hiyuki, Japan. Ayan, makikita nyo rin, RST rin. Din mayroong ding indicator light dyan, pakanan. Din ang isa naman ay Flock. Ayan, makikita nyo, L12, magbiblink siya. Then may arrow pa rin siyang pakanan. Ayan, nakita ninyo yung isiner kong mga bago. Mayroong digital, karamihan may mga digital. Then mga LED type na lang, indicator light na makikita natin. Yun ang mga bagong model ngayon. Mayroon namang mga analog pero hindi ako naka-search ng mga analog. Okay? Sana nakuha nyo ng ideya. Yung katulad nito, mga 1980s, 90s pa yung mga model na to. O baka panahon pa to ng World War II, panahon pa ni Hitler. Joke lang. Pero napakatibay niya. Pwede siyang iatat sa panel, pwede naman siyang portable. Maraming salamat pala sa nagsasubscribe. Ngayon umabot na ng 3.5 million yung subscriber ko. Joke lang. Naka 350 na po tayo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Patuloy lang po kayong manood sa mga videos ko. Lalo sa mga beginners, like ko sinasabi, hindi naman 100% yung mga videos na ina-upload ko dito. Pero kunan nyo po ng ideya, makakatulong po sa inyo. Lalo na hindi nyo pa na-encounter, di napanood nyo dito sa channel na to, sa Mumuting channel ko. Okay? Paki-like and subscribe. Kung bago ka pa lang nakapanood, pwede mo namang i-share sa mga kakilala mo para yung hindi nila nakita, malay mo nakita mo dito, paki-share na rin. Okay? Maraming salamat. Then sana dumami pa yung subscriber ko para gaganahan pa ako. Lahat ng mga ideya na na-encounter ko dito na pwedeng available na i-upload or gagawan ko ng videos, i-share ko po sa inyo. Maraming salamat po. Bye bye.